Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. Nag-ayos ako. Nag-ayos ako for this episode. Parang lately nag-aayos ako para sa mga episode ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, actually yung Why I Love My Short Hair era na episode, hindi ako nag-ayos for that. Kasi sabi ko, dapat very raw lang. Medyo nakakatamad din kasi mag-makeup. Pero for this episode, sabi ko, hindi nyo babaeng yung forma ko. Parang, pwede nga to walang pants eh. Pero alam nyo, sobrang gaslaw ko, di ba? So, sabi ko, maglalagay ako ng pants. At ang makeup inspo ko for today ay kung paano ako mag-makeup dati as a K-pop fan. Nagbe-make sense ba? Kasi syempre dati kapag K-pop fan ka, ang mga makeup na sinesearch mo, parang peachy makeup, pink makeup, idol makeup. Nung K-pop fan ako, ang pinapanood ko palagi si Pony. Si Pony makeup artist siya ni CL. Tapos nung nauso yung Aegyossal, inamat ko siyang aralin. Okay? Pero hindi ko pa rin talaga siya magawa. Sorry. Feeling ko rin kasi hindi siya bagay sa kulay ko, hindi siya bagay sa face shape ko. Sobrang morena, Pinoy ng itsura ko, tapos lalagyan niyo ako ng Aegyossal. Parang hindi talaga siya bagay. Pero curious ako sa kung anong itsura ko kung meron akong Aegyossal. Ba't ako napunta doon? Sinasabi ko lang na nag-ayos ako for this episode ng pang K-pop a bit. Actually, parang hindi ata K-pop to. Pero ganito ako Basta, dahil ang topic natin for tonight ay K-pop. Naalala ko siyang topic kasi lately, napadaan sa Spotify ko yung Be My Baby ng Wonder Girls. Tapos sabi ko, shucks, wait, parang gusto ko makinig ng second gen K-pop. Tapos gumawa na ako ng playlist ng mga Sistar, Girls' Generation, something ng Girls' Day, female president ng Girls' Day. Basically, yung mga pinapakinggan ko nung K-pop fan ako, which is second gen. Second gen K-pop stan kasi ako. Tapos, nagkaroon ako ng goal in my mind na parang ang saya i-revisit or i-relearn lahat ng dance na inaral ko before nung K-pop fan ako. Kasi, mahilig ako mag-aral ng sayaw dati. Actually, pasasalamat ko din sa K-pop na na-hone niya yung ganong skills ko. Sumasayaw naman ako since bata ako, pero because of K-pop, meron kang gustong gayahin eh. Meron kang gustong aralin. So, ang dami kong inaral na dance. K-pop choreos before. Tapos, syempre dahil bata ako, medyo eengot-engot ako. Hindi naman ako ni Yana Guerrero levels nung bata ako, guys. Hindi ako yung, or yung parang kapatid ni Yana. Hindi. Pero kahit sobrang liit ng bahay namin noon, nag-aaral ako ng K-pop dance. As in, ito yung aparador, tapos may maliit lang na space doon sa aparador, sa harap ng aparador namin. Nag-aaral ako doon kahit sobrang init kasi walang aircon. Yan, naalala ko na inaaral ko yung mga sayaw ng K-pop. Tapos sabi ko, okay, parang ang saya aralin niya ulit right now. So, inaaral ko ulit ngayon yung ilang dance choreos that I learned before. Gaya ng Be My Baby ng Wonder Girls. And naisip ko, shucks, parang ang sayang pag-usapan nito sa podcast. Let's talk about K-pop. Feeling ko kasi, napapasadahan ko lang palagi ang K-pop. Nung sa GNB, meron na kaming K-pop episode. So, kung gusto nyo panoorin yun, pwede nyo rin naman panoorin yun. Pero kung gusto nyo ikwento ko ulit sa inyo yung K-pop, yung journey ko as a K-pop stan, pwede naman kayo dito sa Yanni's Room. Kasi, wow! Nag-start ako maging K-pop fan nung, ilang taon ako nun? 2013 eh. 2013? Yeah, 2013. So, 11 years old ako. Yes, 11 years old ako nung naging K-pop fan ako. Dati hindi ko gets ang K-pop. Okay? No, before ako maging fan, kasi ang idea ko lang of K-pop that time ay Fantastic Baby ng Big Bang. Kasi laging pinapalabas sa MTV. Nakaka-miss. Kasi yun yung time na merong MTV, Channel V, tapos mahilig ako manood ng TV. So, mix channel. So, yung mga music channel, ang hilig kong tumambay sa ganun. Tapos, minsan may mga segment kasi na for K-pop. And hindi ko siya mag-gets kasi Fantastic Baby yung lagi ko napapanood dati. Kasi sobrang sikat ng Fantastic Baby ng Big Bang. Tapos, sobrang haba ng buhok ni G-Dragon doon. Tapos, every time pinapanood ko yung K-pop, sabi ko, ang exotic nilang tignan. Kasi wild. Pag nakita niyo yung K-pop nung second gen, as in, wow! Ayun yung mapapasabi, kalalaki mong tao, nakaganyan ka. Parang ganun yung vibe sa mga K-pop idols kasi
naka-makeup sila. Siyempre, hindi pa naman ako progressive mag-isip nun. So, iniisip ko, damn, ano nangyayari sa Korea? So, hindi ko pa magets yung K-pop that time. Napasok lang talaga ako sa K-pop. Nung yung kapitbahay ko kasi, well, K-pop fan siya. Tapos, mahilig siya manood ng music video sa phone. And then, meron siyang pinanood sa akin, which is yung boyfriend na kanta. Boyfriend ng boyfriend. Yung K-pop group ay boyfriend. Tapos yung song ay boyfriend. Okay? Yun din yung title. So, pinanood namin sa phone kasi naka-download yung music video. Oo, yun yung time na nagda-download pa ng music video sa cellphone. Okay? May YouTube naman pero basta uso mag-download that time eh. YouTubeconvert.com, 'di ba? Y2MP3. Basta YouTube Convert. Tapos meron siya pinanood sa akin ng music video and then oh my god. 나 나의 사랑 넌 나의 boyfriend 넌 나의 boyfriend 넌 나의 girlfriend kapasado ko pa rin siya until now 그날은 누가 봐도 눈부신 너의 가고도 매일 난 바빠 넌 나를 anyway, going back yung boyfriend is siyang K-pop group under Starship Entertainment. So, yung time na yun sa Starship, meron lang si Star and then boyfriend. I don't think sobrang sumikat yung boyfriend, which is lang hihinayang ako kung bakit. Siguro sa standards ngayon, masasabi ng iba na nugu group siya. Are they? Kasi malaking company rin naman yung Starship that time because of Sistar. Tapos, brother group ng Sistar that time ay yung boyfriend. So, yung boyfriend, yun yung first ever K-pop group na inistan ko. At ang bias ko dun ay si Youngmin. So, merong kambal sa boyfriend. Si Youngmin at si Kwangmin. Si Youngmin yung bias ko. Si Kwangmin kasi medyo malapad yung mukha niya. Pero iniisip mo, kambal na nga, tapos hindi mo pa naging bias si Kwangmin. Gusto ko nun kasi, stick to one lang kasi ako that time. Okay, pasensya na. Parang, ang mindset ko nun, kapag nakapili ako ng bias, siya na. At si Youngmin yung naging bias ko. Sobrang love ko yung songs ng boyfriend. Aya, jackman, naganawa, aya, usaba, subsa. Ang dami magagandang kanta sa boyfriend. The thing about yung sound kasi ng boyfriend ay sobrang, actually, feeling ko sound din naman siya ng second gen. Pero may something sa sound ng second gen na uniquely K-pop niya. Okay? Yung sound ng boyfriend, para siyang iisipin mo, pwede siyang theme song ng isang anime. Like, maririnig mo siya sa anime. Parang ganun yung vibes niya. Hindi ko maipaliwanag. Hindi na kasi ganun yung sound ng K-pop right now. I think yung sound ng K-pop right now, mas trendy na rin. Unique pa rin. K-pop pa rin. Pero mas trendy na kasi, mas pasok na siya sa mainstream na pop. Dati, ang distinct kasi nung sound nung K-pop eh. Alam nyo, gagawa ko ng playlist for this episode. Tapos, andun lahat ng mga kanta from second gen na pinakinggan ko before. Kasi sobrang nostalgic. Every time I hear a second gen song, it's parang sobrang unique nung music na yun or sobrang unique nung sound na yun to that era. So, I love Boyfriend. Tapos, after Boyfriend, naging fan din ako ng isa pang group. Kasi si Ate Janica, shout out sa kanya. Siya yung kapitbahay ko na nag-introduce sa akin to K-pop. Si Ate Janica, that time, kung boyfriend yung akin, sa kanya B2B. So, naging fan din ako ng B2B. B2B, Born to Beat. Feeling ko, baka mas marami sa inyong may kilala sa B2B. Kasi sa B2B si Sungjae. And until recently, active ang B2B eh. So, si Sungjae, as in, yung nakasama din ni Joy sa We Got Married. Sikat, alam ko sikat ang B2B kasi sobrang funny nila na K-pop group. So, naging fan din ako ng B2B. Tapos, yung mga music video na pinapanood namin from them ay Second Confession. Alam niyo ng time na yon, kaka-comeback lang ata ng B2B for Second Confession. So, ano yung kantang Second Confession? Ating kayo, ginagensya na ba yo? 하루하루 그대들은 나 언제나 더 Anyway, sorry. Sobrang lumalabas sa Korea mo ko dito kasi, okay, yun, naging fan ako ng B2B, tas ang bias ko doon ay si Yoon-sik. So, nung time na yun, ng mga music video na tanda ko pinapanood namin, wow,
Nandubi dala, dandala, te 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 gan I like it, Ayan, sa B2B yun. So, as in, nag-start ako with B2B and boyfriend, oh, grabe, multi-fandom. Ang tawag sa ganito kapag madami kang fandom ay multi-fandom or multi-stan. Nagpa-ship ako, B2B, and boyfriend, B2B, and then nakilala ko ang Infinite. Kasi si Ate Janica, fan din siya ng Infinite. So, feeling ko kasi feeling ko Infinite yung sobrang wow. Medyo lumala talaga yung pagka-fangirl ko. So, Infinite, ang mga kanta nila, Man in Love, nandiyaga sarang hatin, hangkan sa Okay, bago magkaroon ng 17, kasi if tama ako ng pagkakaalam, ang 17 yung tinatawag na king of synchronization. Right now, sa K-pop, tama ba? Hindi ko talaga alam. Hindi kasi ako naging super fan ng 17. Pero alam ko, ayun, yun yung title na meron yung 17 right now. But before 17, there was Infinite. As in, Infinite yung binatawag na Kings of Synchronization sa K-pop. Tapos, yung Infinite, kilala sila para dun sa Scorpion dance nila. Na may nakita kong K-pop group na gumawa nun ngayon. Pero dati, sa Infinite yun, sa Before the Dawn. Ipapakita ko sa inyo dito. Yung Scorpion dance nila. Dun sumikat sa Infinite yun. Tas sobrang, Nung naging fan ako ng Infinite, ang latest na song nila that time ay Man in Love. Sobrang lala! Like, okay, nung time na to, meron akong iPad. Na-realize ko lang ngayon, nung naglo-look back ako, para sa episode na to, sabi ko, shit, iPad kid pala ako dati. Kasi meron akong iPad mini. Tapos, doon ako nagda-download ng lahat ng music videos. Meron akong music video sa iPad ko ng mga kanta ng boyfriend, kanta ng B2B, at mga kanta ng Infinite. Tapos, favorite ko yung yung Nego ha, cha, nena na sarang he. Oh, ang bias ko sa Infinite ay si Myungsu. Okay? Si Myungsu yung kauna-unahang bias ko na naging baliw talaga ako. Okay. Of course, bata ako nito. What? 11 years old? So, yes, hindi ko kontrolado yung pagiging parasocial ko that time. Hibang talaga ako, okay? Ako yung tipo nung fan na naiinis ako kapag merong kasamang babae sa music video. Ako yung tipo ng fan that time na na-hurt ako kapag merong dating issue. Naalala ko nung time na yun, may lumabas na issue kay Myungsu na meron siyang girlfriend. Tapos hurt ako. Na para ba naman, papatulan ba ako ng tao? Hindi din naman, di ba? So si Myungsu, sobrang love ko siya to the point na, oh my God, meron akong friend sa LM school ko na pinaprintan niya ako ng tarpaulin ni Myungsu. Tapos ako itong si Gaga, oh my God, yung tarpaulin, dinikit ko sa unan. Imagine, pinatahi ko sa lola ko. Sa una, shout out sa lola ko. Na nasa langit na ba? Pero pinatahi ko siya sa unan. Tapos, niyayakap ko yung unan. Pero after one night, pinatanggal ko rin yung tarpaulin. Kasi sobrang init ng material, okay? Hindi pala siya okay yakapin. But, dumating sa ganung point na nagpapa-tarpaulin ako. Tapos kapag birthday ni Myungsu, okay, nung time na to kasi medyo naglaylo na ako sa boyfriend at sa B2B, pero ang lala talaga ng pagka-in-spirit ko that time. In-spirit yung tawag sa fans ng Infinite. Ang tawag ata sa fans ng boyfriend ay girlfriend ba? Actually, best friend pala. Hindi man lang girlfriend. Hindi man lang girlfriend yung tawag sa amin. I mean, para mas gender neutral siguro. Best friends yung tawag sa fans ng boyfriend. And ang tawag naman sa fans ng B2B ay melodies. Yes. Right? So, hardcore in spirit na ako nun. Tapos, ito yung kapag birthday ni Myungsu. Guys, bumibili ako ng cake. I swear, sineselebrate ko. Tapos, meron pa akong birthday greeting na ginoogle translate ko lang naman. Tapos, naka-Korean pa. Tapos, isasend ko pa sa Instagram nila. Ang lala! Sobrang Korea buko pala nun. Sobrang Korea buko pala talaga nun. As in, nung time na K-pop fan ako, noon, nung mga era na yon, mahilig akong bumili ng merch sa simbahan.
As in, alam niyo yung mga merch na, yung mga poster na tigta 20 pesos lang, ganyan. Tapos tuwang-tuwa ako pag may nakikita akong Infinite. Tapos bumibili ako ng dog tag. Meron akong dog tag ng Infinite, meron ako ng dog tag ng EXO-K, EXO-M. Yeah, wait lang, dadako tayo sa EXO in a bit, okay? And then, may ako bili ng baller. Tapos tuwang-tuwa ako pag may nakikita akong Infinite. Ang dami kong ganun dati. Tapos, ang sikat kasi ng that time ay, of course, Big Bang. And then, EXO. Actually, sobrang daming merch ng EXO that time kasi sila yung hit. Because kaka-debut lang nila a year before, 2013. 2013. 2012 sila nag-debut, right? With Mama. So, parang medyo sikat sila nun. Pero hindi pa kasi ako fan that time. Okay? Natako tayo sa kung paano ako na-introduce sa EXO. So, nung time na to, na hardcore fan talaga ako ng boyfriend, Infinite. Lagi akong tambay sa, okay, gawain to ng mga K-pop fan, na may cable. Lagi akong tambay sa M channel, M Countdown. Alam, tanda ko pa yun Channel 75 siya sa cable TV. M channel. Tapos, malapit na rin sa M channel yung Arirang. So, lagi ako nanonood din sa Arirang. Sa Arirang, merong segment doon na pang K-pop, which is simply K-pop. Kasi yung Arirang, I think, Korean channel siya, hindi lang siya pang K-pop. So, madaming shows doon na, Korean history, ganyan. So, inaabangan ko na doon yung Simply K-pop. Simply K-pop, nag-guest doon yung mga K-pop idol. Tapos, kahit hindi ko naman stan, pinapanood ko. So, ang dami ko talagang kilala nung time na yon. Kasi nga, mahilig ako manood ng M Countdown. Hilig kong tumambay sa M channel. So, kahit mga Nugu groups, kilala ko. Nakikinig ako. Inaabangan ko kapag may comeback show, ganyan. Tapos, oh my God. Those were the days. Grabe. Feeling ko isa yun sa mga nakakamiss sa cable TV eh. Kasi ngayon, wala na kaming cable TV. Ang saya lang tumambay sa mga channel. MTV, Channel V, I'm not even sure if meron pang ganun right now. Cinema One, yun lang yung mga pinupuntahan dati. Pag walang Cinema One, pupunta ako ng M Channel, Channel 75. Magpapaka-Koreaboo ako, ganun. Actually, hindi pa naman usong term yung Koreaboo before eh. I feel like ngayon na nagkaroon ng term na Koreaboo para tawagin yung mga K-pop fans na sobrang obsessed talaga. Feeling ko if may term na Koreaboo before, maybe matatawag akong ganon. Kasi yung pagka-K-pop stan ko that time, as in bumibili ako hindi ako mahilig manood ng K-drama, unfortunately. Bata pa lang ako, tamad na ako manood ng series. Pero bumibili ako ng Korean dictionary. Girl. May Korean dictionary ako that time, tapos inaaral ko kung paano mag-Korean. As in, annyeonghaseyo, chonun, yanimnida. Ganon! Hindi pa yani tawag ko yung sarili ko noon. Kasi yung real name ko. Ang baliw! Ang baliw! Tapos kapag nagchat ako, as in, ginagamit ko yung mga jinja. Sobrang Koreaboo lang talaga. Ganun ako magmura. Kung paano ako magmura, shibal. Sobrang Korean. As in, jinja. Gwencha na. Gwencha na, are you okay, diba? Okay. Ano ba? Haru-haru everyday or day by day. Saranghe, obviously, I love you. Ano ba? Chokheyo ata ay congratulations. Tapos tanda ko yung birthday song. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 명수. Kasi nga, di ba nga, pag birthday magse-celebrate ako, bumibili ako ng cake sa Red Ribbon kasi yun lang yung afford ko that time. Actually, student lang ako that time eh. Yung fact na bumibili ako ng cake, ibig sabihin, ginagastusan ko talaga. Okay, wala talaga akong pera nun for merch or anything. Pero, because of that, na-introduce din ako sa, I think mamaya, pero na-introduce din ako sa Ulzang. Okay? I feel like kapag K-pop fan ka, malalaman mo yung Ulzang eh. Yung Ulzang, para siyang, ewan ko kung ano siya sa Korea. Hindi ko alam kung anong meaning ng Ulzang sa Korea. Pero, para silang mga model, tapos sobrang hindi sila K-pop idol, pero model sila. Tapos madalas silang ginagamit na portrayer ng mga author sa Wattpad. I feel like if nagbabasa din kayo ng Wattpad before, tapos di ba may mga portrayer yung mga characters, Ulzang kadalasan yung ginagamit. So, nung time na yun,
ewan ko, nahilig din ako sa ulzang. As in, naghahanap ako ng mga ulzang, tapos gagamitin ko siya pang RP. Yung roleplay. Oh, wait. Dadako ako doon in a bit. Kasi, by the time na fan pa ako ng Infinite, hindi ko pa alam yung roleplayer world. Nalaman ko lang siya naging fan ako ng EXO. At paano nga ba ako naging fan ng EXO? Dahil din naman sa kapitbahay ko, actually. Dahil nga lagi ko nakikita sa mga merch sa simbahan, yung baller ng EXO kay EXO-M. Kasi hindi ko talaga mag-get. Sabi ko, ano to? Sino-sino tong grupong to? Kasi sila talaga yung sikat. Tapos, pinanood sa akin ni Ate Janica yung music video ng Mama. Kasi yun lang daw yung meron siya na music video ng EXO. Hindi pa lumalabas yung Wolf that time. Okay? So, nakinggan ko yung Mama. Ang description pa sa akin ni Ate Janica, para ano sila, horror sila, parang kulto-kulto sila. Kasi pag napanood nyo yung Mama ng EXO, ganun yung vibe. It's giving, Illuminati ba sila? Kasi, careless, shit, anonymous, heartless, mannerless, no one care about me. Tas, sobrang haba ng music video nun. Kasi sa simula ng Mama, merong intro sa lore ng EXO. And I think, isa yun sa mga nagpa-unique sa EXO. Kasi, naniniwala ako, if tama ako ng pagkakaalala, tapos naniniwala ako, ang dami ko sinasabi. I mean, if tama talaga ako ng pagkakaalala, una ang EXO or isa ang EXO sa mga unang K-pop groups na merong lore. Okay? And sobrang nagpa-follow through sila dun sa lore na yon, which I love. Di ba ang EXO, bawat isang member sa kanila merong power na naka-assign sa kanila. So, nung ini-introduce yung EXO, yung teasers ng EXO, may ganon. I feel like isa yun talaga sa reasons kung bakit sobrang nahook ako sa EXO. Kasi ang saya-saya i-figure out nung lore nila na bawat comeback, merong na-add dun sa story na binibuild up nung EXO as a group. Naniwala ba ako na may power sila? Syempre hindi. Pero nag-subscribe ako to it. I ate it all up. So, nung pinapanood ko yung Mama, sabi ko, nakakatakot sila, Medj. Pero ang pogi ni Luhan. Kasi yun yung time na magkahiwalay pa ang EXO-K at EXO-M. So, EXO-M, yung mga Chinese members, and EXO-K. Akala ko lahat ng members sa EXO-M ay Chinese. Pero hindi pala, kasi andun si Jongdae at si Xiumin. Siguro kung merong K-pop fan na kung merong hindi K-pop fan na nakikinig nitong episode na to, nakaganto kayo sa akin, parang, ano sinasabi niya? Basta, may dalawang members sa EXO-M na hindi Chinese. Tapos merong 4 na Chinese members. Tapos, naalala ko, sobrang big deal pa daw nung nag-perform yung EXO-K at EXO-M together sa Mama ata. So, yung Mama, yan, award show. Sobrang big deal din ng mga awards show nung that time. Feeling ko naman big deal pa rin siya until now, pero naalala ko nung mga time na yun dahil sobrang into K-pop ako. Inaabangan ko talaga yung mga award show. Tapos, sobrang big deal daw nung nagsama yung EXO-K at EXO-M. Kasi nga, apparently, hindi sila talaga pinagsasama. Parang sa China talaga yung promotions ng EXO-M. Kaso, kaya lang naman, feeling ko kaya din talaga nag-combine ng EXO. And actually, for Wolf, okay, ito na, sorry. Ayusin ko na. Yung Wolf, yung 2013, yun yung comeback ng EXO. Tapos, nagsama sila dun. May EXO-K, EXO-M version ang albums ng EXO. Yes, until Exodus. May EXO-K, EXO-M. Actually, until Exact. Meron palang EXO-K, EXO-M. Sorry, albums yun ng EXO. So, merong EXO-K version, may EXO-M version, parehas na version, dinownload ko. Pero mas pinapanood ko yung EXO-M that time kasi sabi ko, parang gusto ko mag-root para dun sa underrated. Kasi mas sikat yung EXO-K that time. Feeling ko, kasi sila yung nasa Korea, sila yung nagpa-promote doon. So, EXO-M yung parang, okay, sila yung supportan ko, ganyan. And doon din kasi yung bias ko, which is si Luhan. Tapos, wow na wow ako sa Wolf. Ang amazing ang iconic ng Wolf. Yun yung merong merong 3 na puno, yung puno na choreography. Tapos may lalabas na Chogiwa Danbona Nekyo Nahanibe Chichicharam Jipun na Oted. Oh my God. Girl, kabisado ko pa.
I mean, ito kasi yung time na kapag may K-pop song, pinapaprint ko yung lyrics. Tapos inaaral ko. Girl. So, nung bias ko nung that time ay si Luhan. Yeah. Tapos, alam nyo, shortly after kasi ng pag-stand ko sa EXO, di ba, 2013, 2014, nag-comeback sila with Overdose. Doon na nagkanda leche-leche lahat. Nag-leave si Luhan. Actually, nag-leave si Chris. Si Chris muna. Good for us, actually, kasi nakakulong na si Chris right now. By the way, para sa mga hindi nakakalam. Si Chris, yung medyo mahaba yung baba. Nag-leave siya. Siya yung una nag-leave ng EXO. And then, sumunod si Luhan. So, nawalan ako ng bias. Okay, so that's 2 out of 4 members na nagli-leave. Right? And then, mga 2015, Call Me Baby, nag-leave si Tao. Which is like, yung pangatlong Chinese member. So right now, si Lay na lang yung natitirang Chinese member na eventually naging inactive din sa EXO. Ang dami nangyari sa EXO actually. And this is not about, itong episode na to ay hindi about EXO. So ayaw ko mag-expound doon. Pero you can imagine na ang dami kong pinagdaanan sa K-pop group na to. Kasi nag-stand talaga ako since what? Wolf era? Ang crazy. Okay. Pero sa EXO kasi, nung time na fan na ako ng EXO, doon na ako na-introduce to a lot of things sa mundo ng K-pop. So, doon ako na-introduce sa RP World. So, yung RP World, na-explain ko na to sa previous episodes, role player world siya. Feeling ko, if may mga napapadaan sa inyong Facebook posts or reels, memes about it, RP, na, kasi pinagtatawanan siya right now. Kasi medyo nakakatawaw talaga siya. Nakakatawaw yung concept ng RP world. So, para siyang isang mundo sa, that time, Facebook yung main. So, siyang mundo sa Facebook na meron kang, mga K-pop idols. Actually, samot-sari. Pwedeng K-pop idols, pwedeng Wattpad characters, or pwedeng gumawa ka lang ng sarili mong character, tapos kukuha ka ng portrayer din. So, that time yun, kaya uso yung mga ulzang, kukuha ka ng mukha ng isang ulzang, tas yun yung gagamitin mo. Tas, para kang merong online persona. So, ikaw yung na-roleplay mo. Grabe. Ang hirap niya palang ipaliwanag. Lalo na kung wala kayong idea about it. Kasi feeling ko, hindi ko alam if magigets nyo siya. What it is, yung role-player world na yun. So basically, meron kayo online persona and then mag-act kayo as that persona. So doon ako na-introduce to, nung time na yun, nung 2013, yun na ako na-introduce to role-player world. So mas nagiging immersed na ako sa mundo ng pagiging K-pop fan. Hindi na ako yung basta nanonood lang sa music video. Nagjo-join na ako ng online communities. Online communities na connected sa K-pop world. So, yung role-player world, ang una kong ni-roleplay that time ay, sinong una kong ni-roleplay? Si Jongin ata. Si Kai ata or si Luhan ng EXO As in, kasi pwede yun. Pwede na, lalaki, ipoportray mo, go. Feeling ko dun ko nga yun ata ang unang senyalis na bading ako eh. Kasi, ang pakilala sa akin, nung, nakakahiya talaga to. Okay guys, bata ako nun. I was, 11, 12 years old. Nung time na nasa role player world ako, mas meron akong ka-RS. So, RS yun yung ka-in a relationship. Actually, siya yung nag-encourage sa akin na sumali sa RP world. Kasi, nung time na hindi pa ako nag-RP, K-pop fan lang ako, right? Tapos meron nag-chat sa akin na ang pangalan ay Oh Sehun. Oh Sehun member siya ng EXO. Tang ina chinat ako ng isang Oh Sehun. Sabi ko, nagtatagalog si Sehun? Tapos doon niya in-explain na hindi, actually, hindi ako yung totoong Sehun. Nag-roleplay lang ako, ganyan, RP ako. I think you should try na mag-RP ka rin. So, nag-try ako mag-RP. And then, ang naging una kong in-RP ay si Luhan. And yung Oh Sehun account na yon, siya yung naging ka-relationship ko, ka-RS ko. Oh my God. Yeah, ito yung lore ng online love ko. Nga gino-joke ko sa kung saan-saan. But then again, bata pa lang ako nun. Okay? Ang pakilala sa akin nung Oh Sehun na account na yon ay lalaki siya. Pero feeling ko kasi babae siya. Okay? Feeling ko babae siya.
And at that point, naiisip ko, well, dahil sweet kayo sa isa't isa, gabi-gabi kayo nagchat-chat, imposible talagang hindi ka mapofall, lalo na't bata ka. Alam nyo, ang funny kasi isa sa rules ng roleplay, actually, ang number 1 rule ng RP world ay huwag kang mapofall sa operator or dun sa person behind ng ka-in a relationship mo. Nakakatawa. Ang corny niya as fuck. As in, ba't ko ba yung ginawa sa sarili ko? Whatever. Alam nyo, cringy siya alalahanin right now, pero I'm actually glad na na-experience ko siya kasi nakakatawa siyang ikwento. Anyway, feeling ko babae yung person behind dun sa account na yon nung Osehun. Never siyang umamin sa akin. Pero that, deep down, sa isip ko nun, sabi ko, paano kung umamin siya sa akin na babae siya? So, actually, maybe that time, alam ko na medyo bading ako. medyo lang. Half lang kasi bisexual ako, diba? So, medyo lang. Hindi, alam ko na parang, okay. Basta makakonect ako with a person, kung babae siya, I guess okay lang sa akin. Pero hindi ko in-entertain that time yung thought. But yun yung early introduction sa akin ng pakikipaglandian sa isang babae. God. Matitrace back ko din pala sa K-pop yun, no? Alam nyo, aside from RP World, isang community din na na-enter ko because of pagiging K-pop fan ko ay Spaz. Okay, so meron mga tinatawag na Spazzer that time. So yung Spazzer, yun yung mga account sa Facebook na masisipag mag-update. Like, updates about the K-pop idol. Sobrang hardcore stan ko nun na feeling ko nakaka-betray sa pagiging fan ko if hindi ako updated. As in, kailangan lahat na nangyayari, kung saan silang airport, kung meron silang show sa isang music show, updated ako dapat. Kung merong variety show sila na mag-guest sila, yung K-pop group na ina-idolize ko, papanoorin ko dapat. Feeling ko kapag hindi ko napanood, sobrang fake fan ako. Ang usong mga variety show nun ay Weekly Idol. Yung host kasi ng Weekly Idol, ngayon na-cancel na sila eh. So, alam ko may Weekly Idol pa naman, pero hindi na yung mga old hosts. Kasi yung old host, dalawa yun eh. I forgot yung name nila, pero alam ko na-cancel na sila. But may Weekly Idol pa rin right now. Yun yung mga sikat na K-pop na variety shows dati. Yan, Weekly Idol talaga. Always. Running Man. Masaya yung Running Man. Nanonood lang ako ng Running Man kapag guest doon yung favorite kong K-pop group. Tapos, sobrang, ewan ko, kahit hindi ko iniistan, pinapanood ko. So, alam ko rin yung Sherlock ng SHINee that time kasi nagcha-chart sila sa mix. Tapos, kahit hindi naman ako stan, feeling ko lahat ng K-pop group dapat kilala ko. So, yung time na yun, sobrang sikat yung mga Spazzer. So, yung mga Spazzer, sila yung mga account sa Facebook na nagpo-post ng updates sa mga K-pop idols na ina-idolize mo. Alam nyo, recently, nagtingin-tingin ako sa friend list ko sa Facebook. Sobrang dami ko kasing friends. Sabi ko, paano ko to naging friend? Tapos yun pala, dahil nung era ng K-pop era, ang dami kong ina-add ng mga K-pop stand din, tapos mga Spazzer. Shout out sa kanila kasi sa kanila ako kumukuha ng update. Noong time na yun, hindi ko alam na meron palang Twitter. Apparently sa Twitter, doon mas malakas yung updates talaga as in real time. And ang ginagawa pala ng mga Facebook accounts, yung mga big accounts na Spazzer. Grabe yung term na Spazzer. Sobrang luma niya. Yung mga big accounts na Spazzer, usually nire-repost lang nila yung mga tweets. So, yun lang. Alam niyo may time na parang trinay ko din maging Spazzer. Kasi gusto ko makakuha ng likers. I mean, gusto ko kasing sumikat din. Gusto ko maging big account na K-pop stan. Tapos sobrang dami kong post sa Facebook yung Facebook account na gamit ko pa rin until now. Sobrang dami ko pa rin post doon na K-pop related kasi nga inamats ko maging Spazzer. Ang crazy! Shout out sa mga Facebook friends ko na naging friend ko dahil mga K-pop stan din. Hindi ko alam if meron ba sa inyo na nakikinig sa akin right now. Hindi ko nga alam kung ano yung naging reaction nila nung lumabas ako na parang, siya ni Ate Su. Kasi feeling ko marami ako na-make na friends before. Nung time na yon, lalo na nung fan account. Okay, isa pang community. After ng spazzing community, kasi medyo mga 2014 yun eh. Noong mga 2015, 2016, lumipat na, ang community na napasukan ko ay Stan Twitter. Okay, so nagkaroon ako ng Stan Tweet for EXO.
So, ang username ko pa nun ay Becklog. As in Becklog. Kasi, ang bias ko na that time ay si Beck yun. Okay? Grabe! Grabe! So, yung time na yun, as in, ako pa yung nanghihingi pa ako ng followers. Gumawa pa ako ng isang account. Tapos, nag-aasa ko ng follow for follow. Usong-uso that time yung follow this account and then I'll give you 200 followers. Grabe! Sobrang cloud chaser ko. Tapos, pag sa Stan Twitter, pinigilan ko. Yung inaayos niya yung icon and then yung cover, yung header, kailangan match yung layout. Oh my God! What a time! Tapos, usong-uso yung mga group DM. Madami akong na-make na friends, actually, nung nasa Stan Twitter ako ng EXO. And, unfortunately, madami sa kanila hindi ko na nakakausap right now. Kasalanan ko naman. Feeling ko kasalanan ko naman. Kilala ko pa rin yung ilan. Mutuals ko pa rin yung ilan. And actually, ang saya for me, nakikita kong meron pa rin fans talaga ng EXO. Like, hardcore na nagpo-post pa rin ng updates about EXO. Kasi hindi naman limited sa EXO lang. Ako right now kasi medyo nag-detach na ako from K-pop. Feeling ko, nagkaroon na kasi ako ng life outside of it. So, meron pa rin ako nakikitang friends na hardcore pa rin. And it's fun to see. Ang dami ko nang hindi nakakausap sa kanila. Sobrang tamad ko kasi mag-maintain ng relationship. Pasensya na! Pero, pag nakikita ko naman sila, for me, grabe, iba pa rin naman yung bond. Wow, ang daming na-introduce sa akin ng K-pop na communities. As in, RP World, yung Spazzing, and then yung Stan Twitter. And, ang saya. Masaya ako na na-experience ko yun nung teenage years ko. Because I feel like wala nang mas perfect na time and age group to experience or to join fandoms than your teenage years. Kasi yun yung time na sobrang dami kong oras eh. Well, wala nga lang akong pera nun. Yun yung mahirap. Wala akong pera nun pambili ng merch. Pero pinag-iipunan ko. Masakit nun kasi dahil student pa lang ako, wala pa talaga akong pinagkukuhaan aside from my allowance. Ang hirap kapag may concert. Sobrang nalulungkot ako kasi kapag concert, meron tinatawag na team bahay, meron tinatawag na team airport, at meron tinatawag na team concert. So, team concert yung mga makakapunta. For a while, lagi akong team bahay nun. Mga nakailang concert yung Infinite B2B that time, and then EXO also, na hindi ako nakakapunta. Pero, nung high school kasi, scholar ako. Pasig City Science High School ako nag-high school. So, sa Science High kasi meron kaming allowance. So, dahil meron na akong allowance nun, nag-iipon na ako. Tapos, yung allowance ko rin na binibigay sa akin ng tito ko, iniipon ko para makabili ako ng concert ticket. Ang mahirap kapag multi-fandom ka or multi-stan ka, yun nga, ay kapag sabay-sabay silang nagko-concert. Yun yung masakit. So, eventually, nag-decide din talaga ako na magpo-focus na lang ako sa isang K-pop group. And that time, ang napili ko talaga ay EXO. Pero pumunta ako sa isang concert ng Infinite, which is yung One Great Step. So, yung concert na yon, ang pinaka-latest na comeback nila nun ay Destiny. Na sobrang love ko yung concert na yun. Naalala ko, after nung concert na yun, may mga bumagsak na flyer. Tapos, pagtingin ko sa likod, announcement siya sa concert ng EXO. Kasi ang nag-handle lang ng K-pop concerts that time ay Pulp. So, sila rin yung nagpo-promote. Tapos, ang next nun, EXO. Tapos, mangiyak-ngiyak ako. Sabi ko, shucks, mag-iipon ulit ako. Magkanda o gaga na lang talaga ako. Grabe, yun yung time na na-experience kong pumila ng... Siyempre, wala pa akong debit card, wala akong credit card, and hindi pa actually uso yung online purchase nun. So, kailangan mo talagang pumila ng napakahaba kapag may concert. Merong mga nagka-camp sa labas ng mga ticket stores, ticketing stores. Nagka-camp sila ng gabi pa lang para makabili ng concert tickets. Ang lakas nun, lalo na nung EXO, laging ang taas ng anxiety ko kapag ticket selling ng EXO. Kasi sobrang daling maubusan, nakakaloka. Bata kami ng friends ko, so hindi kami pwedeng mag-camp out. Lagi lang kaming maaga dumarating. So, 5 a.m., ganyan. Nakapila na kayo sa labas ng mall. Ngayon kasi meron ng online purchases. So, parang hindi na siya katulad nung before na kailangan mong pumila.
Pero feeling ko, kung magkakaroon ulit ng ticket selling, mas prefer ko na pumila. Tapos, nakapila din ako online. Ganon siguro yung gagawin ko. Actually, ang lungkot nga, kasi magkakaroon ng concert yung EXO ngayon. Hindi ako nakabili. Naubusan ako agad ng ticket. Akala ko ba galit tayong lahat sa EXO? Tapos ngayon, naubusan ng ticket. So actually, if meron sa inyo magbebenta ng ticket, bentahan nyo ako. Pero my God, yung naalala ko, nung time na yon, ang dami ko rin natutunan sa pagiging K-pop fan. Feel ko kasi, because of being a K-pop fan, natuto talaga akong magtipid. Tinitipid ko talaga yung allowance ko noon. Oh my God, naalala ko, may time pa noon na concert ng EXO. Exordium ata yun. Tapos wala kaming pera ng friend ko, ni Ange. Angela, if you're watching this, siya yung lagi kong concert buddy pagdating sa EXO. So wala kaming pera para makanood ng concert. Alam niyo kung anong ginawa namin? Nangaroling kami. Nagbahay-bahay kami sa mga bahay ng mga friends namin. Ng mga magulang ng friends na kakahiya. Oh my God. As inangangatok kami, namamasko kami. Kasi kahit magkano kukunin namin para lang makanood kami ng concert ng EXO. Ang lala pala! Oh my God! I've come a long way. Wow, I've come a long way. Kasi right now, kaya ko bumili ng ticket. Pero pag naalala ko yung times na yun, grabe yung dedication na meron ako para dun sa K-pop group na ina-idolize ko. As in, ginagastusan ko talaga. Kasi nung naging stan ako ng EXO 2016, yun din yung time na nag-start akong bumili ng merch. Natutuwa ako kung paano bumili ng merch. So, meron mga tinatawag na group order, ganyan. May mga K-pop shop na nag-open ng group order, tapos dun ako bibili ng merch. Ipapakita ko sa inyo. Ang dami ko. Nandun pa sa kabila yung iba. Pero ipapakita ko sa inyo yung andito. Ito lang yung ilan sa mga merch na nandito sa kwarto ko. Pero sobrang dami pa. Ang favorite kong merch, I think, ay itong Power of Music ng EXO. Ito yung sa Power. Wait, naka-cover kasi. Kasi sobrang dami niyang inclusions. Tapos ang fun niya. Kasi para siyang comic book. Tapos ang daming postcards sa loob. Ganyan. Tapos, okay. Universe ba to? Okay. Universe to. Ito ay K-pop Christmas album ng EXO. So yung EXO, dati, laging ganito yan na. Album, repackage, tas every December meron silang winter album. So ito yung Universe. I'll search the universe. Favorite kong song of all time from EXO ay nasa album na to, which is Good Night. Grabe. Tapos itong Exact, meron din ako ng color black kasi dalawang version siya, yung EXO-K at EXO-M. Tama ba ako? Yeah, Korean or yung Lucky One version. Basta, bumili ako ng multiple versions ng album na to. Tapos, ang dami pa! Meron akong Don't Fight the Feeling. And then, okay. Alam niyo, meron akong album nito ng Monsta X. Kasi, hindi dahil sa naging fan ako ng Monsta X, but because sobrang favorite ko yung mga songs, I feel like isa to sa mga best English albums ng isang K-pop group. Wala lang. So, ito yung time na nahilig akong bumili ng merch. Wow. Sorry. Tapos pinag-iipunan ko talaga siya. Actually, if gusto ko lang din naman talagang pag-usapan yung naging impact sa akin ng K-pop, ng pagiging K-pop stan. Feeling ko, if given the chance, hindi ko i-exchange for anything else. Yung experience na naging K-pop fan ako, ng teenage years ko, sobrang laking part ng K-pop sa youth ko. And actually, that's one of the reasons why pinatato ko yung L1485. Kasi, okay, yeah, nagtatampo ako sa EXO right now. Hindi ako nag-engage with them. Pero aminado ako na hindi nyo na sila maaalis sa akin. Parang you can't take EXO out of the girl. Parang ganon. I spent, ilang taon ako nun? 11 years old up to 19. Buong youth ko talaga I spent with the K-pop groups that
I stand. Noong mga time na yun, hindi ako mahilig makinig sa ibang songs or ibang genre ng music. Ngayon lang talaga ako nag-explore kasi palaging K-pop yung pinapakinggan ko noon. And grabe, alam niyo, dami ko pa nga hindi nabanggit eh. Hindi ko nabanggit yung K-Con. Yung K-Con, nung sobrang Koreabo ko pa, nung bata-bata pa ako, mga 2013 siguro, lagi kaming umaattend ng K-Con. So yung K-Con ay K-pop convention. Para siyang, kung merong convention yung mga nagko-cosplay, yun yung sa K-pop. Tapos meron mga pumupuntang groups. Minsan nugu groups. Madalas nugu groups. Tapos sa K-Con, laging meron mga K-pop lookalike contest. Ganyan. Diyos ko, as in, meron mga K-pop, may mga look-alike na nagpapa-picture pa ako. Isa sa mga sikat na look-alike before, kay Baekhyun, ayun si Rupert Matthew Manalili. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Pero yun, naalala ko lang, yung fact na ganun ko in-spend yung youth ko, pumupunta ako sa mga conventions, I was meeting new people, and then natuto akong mag-ipon because I really wanted to see a group. Dahil din sa K-pop, kaya ako sobrang sipag magbasa. Kasi hindi ako masipag magbasa ng novels that time, pero masipag ako magbasa ng fanfic. Na meron akong isang buong episode na nilaan para sa fanfic and Wattpad na isasuggest kong pakinggan nyo. Because of it, ang sipag ko magbasa. Because of K-pop, I also wanted to write. Na feeling ko, yun yung reason kung bakit right now nagtry akong sumali sa isang workshop, sa script writing workshop. And feeling ko isa din yun sa reasons kung bakit sobrang embedded sa pagkatao ko ng pagiging creative and storyteller. Siguro masyado ng reach, pero baka doon din nanggaling yun. Feeling ko kasi itong podcasting, it is a way of storytelling eh. It's my job, it's my passion. So, yung pagiging storyteller, feeling ko na-hone din ang pagiging K-pop fan ko kasi sobrang hilig ko mag-consume ng fanfics that time. Ano pa ba? Grabe, ang laki lang talaga ng ambag niya sa akin. Dancing. Hindi ako ni Yana Guerrero levels of galing sa pagsasayaw, pero it is a hobby. And nung bata ako, yung naging kapit ko sa pagsasayaw ay K-pop. You know, na ngayon, na I'm trying to relearn all the choreos, may kakaibang joy siya na nag-give sa akin na dahil bukod sa naigagalaw ko yung katawan ko, feeling ko bumabalik ako sa isang part ng pagkatao ko na I forgot andun pala. I forgot na meron palang gantong part ng self ko na nag-exist. Ang sentimental nun pakinggan, but whatever. And most importantly, baka trigger warning. Trigger warning, medyo sensitive, mental health na topic. Sobrang special sa akin ng EXO, kahit LQ kami right now, because sinave talaga ako ng EXO a lot of times. K-pop in general, I think K-pop in general saved me a lot of times. Yung music na kahit hindi mo naiintindihan yung language, pero you are being comforted. So, nung teenager ako, syempre, teenager, sobrang lala nung teenage angst, sobrang lala nung ang hirap i-make sense ng mga bagay-bagay. Very prone talaga to mental health struggles pag teenager ka. So, hindi naman ako exception to that. Madami din akong struggles that time. Meron din mga naging attempt na, of course, hindi ko na gagawin ngayon, pero naiintindihan ko naman why I did that before. Naalala ko noon na may isang gabi na I was going through it. I was going through an episode. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin. And then, ang pinakinggan kong kanta nun ay yung hindi She's Dreaming ng EXO eh. Stronger. Stronger ng EXO. And parang that song just saved me. And feeling ko, after that night, sinabi ko talaga sa sarili ko na someday kapag kaya ko na, magpapatato ako and ipapatato ko yung EXO. Because I feel like wala ako dito if hindi ko narinig yung kantang yun. Ganong levels of them, ganong levels of a K-pop group or music saving me. That's why, gets ko why people, yung mga nasa fandom, sobra yung attachment nila, sobra yung support na binibigay nila sa people na ina-idolize nila. Kasi,
people na hindi nakaka-experience ng fandom, hindi nila magagrasp or hindi nila maiintindihan how fandoms, how music, how groups really offer comfort or support sa mga tao. Parang ang pangit ng pagkakakonstruct ko ng sentence na yon. Hindi ko nga rin alam if nasabi ko na to sa previous podcast episode eh. But, ang point lang naman is, totoo talaga na merong comfort and merong understanding na nakukuha ang isang tao from K-pop groups, from bands, from celebrities na we choose to support. So, yun. Sobrang laking parte lang talaga ng pagkatao ko yung K-pop. Yung era na naging fangirl ako. Sobrang laking parte lang ng pagkatao ko ang EXO. Kaya deserve nila na andyan sila. Kahit kulang-kulang sila ngayon at medyo nag-aaway sila right now. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Hindi na ako ganun ka-updated. Nagkaroon ako ng buhay outside of K-pop. Yun, yung hindi na ako naging super active sa fandom. Medyo nakakalungkot na din isipin. Pero kasi hindi ko na rin ma-imagine yung sarili ko na sobrang hardcore fan pa rin until now. Feeling ko, naubos ko na yung ganong energy ko nung teenager ako. Pero, pag napapakinggan ko pa rin yung mga kanta na pinapakinggan ko before, iba pa rin yung feeling. Parang, ang saya. Ang saya-saya ko na may ganong period sa buhay ko. Yun lang. Kaya, ang saya pa pag-usapan ng K-pop kasi wala pa dito sa topic na to ang second gen girl groups. Kasi right now, yung mga pinapakinggan ko parang girl groups eh. Kasi gusto kong aralin yung mga sayaw. So, okay. Alam ko, ang stressful lang din talaga ng K-pop. Siguro kapag nandun ka sa mga fandoms na nag-engage ka sa mga fan war. Kasi just like any other communities, nagiging toxic din naman ang may pagka-toxic din ng K-pop community. So, mahirap kapag nandun ka sa mundong yon. Pero if you just consume it na detached doon sa mga away, masaya. Masaya pa rin. Right now, ganito yung vibes ko kapag nakakarinig ako ng mga kantang galing sa second gen. Kaya gagawan ko sila ng playlist para sa episode na to. Tapos para may papakinggan din kayo. Wow! Yun na naman. Ang gulo ba nun? Ang gulo ba ng pagkaka-explain ko? Ewan ko rin eh. Dumadaldal lang ako eh. Gusto ko lang siyang blah, 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 blah. Gusto ko lang siyang ikwento kasi sobrang medyo heartwarming siya sa akin na feeling. Yun lang naman. Thank you so much for listening to this episode. Meron akong question na i-leave sa inyo. Ang question ay, anong group yung nag-introduce sa inyo to K-pop? Yan. Nalagyan ko ba ng bakit? Kayo na lang bahala kung gusto niyo i-expound. I-tag nyo kami sa answers nyo sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Nag-post ako ng engagement post pag may question ako nililive for the episode. Or pwede nyo i-comment dito. Mag-follow na rin kayo dito sa YouTube channel natin and sa Spotify. Naglalabas kami ng new episode every Thursday 9 p.m. and every Sunday 8:30 a.m. Mag-join na rin kayo sa FB group natin, FB community natin, Yanni's Roommates. And i-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. And yun lang. See you! Annyeong! Saranghae! Kaka-crazy.